Isang camping experience ang hindi na natin uulitin at campsite ang hindi na natin babalikan. At malalaman nyo sa video na to ang dahilan. Sumubok nga tayong mag-camping sa Zambales kasamang Team Tiwalag. Totoo nga bang one of a kind ang mga ilog dito? Uulit ka pa ba pag naranasan mo ang mga dinanas namin sa camping na to? Hindi na natin patatagalin pa. Tara, sumama ka sa aming kwento. Welcome sa Isokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Take off na tayo. Pasado alas 4. Si Junelli iwan dito si Burgas, yung PG1 natin na pineta ko kay Dos, na pinapahiram ito sa kanya. At put na yung gulong eh. Pagamit muna natin yung ADB. Tapos ayun, ADB si Dos, ayaw yung ating China bike. China bike na to, ito talagang the best na touring bike na nagamit ko. Remote suspension, wala kang paproblemahin sa lubak. Lalagyan ng gamit, kaya namang madiskartihan. Meron naman tayong saddlebag from Temu. Meron tayo dyan discount code, check nyo na lang. Tapos sa comfort, ginawa naman natin ang paraan. Meron tayong upuan na mamaya papakita ko kung ano yung ginawa nating extra cushion. Tapos sa power, hindi ka mabibitin, sakto lang. Tapos yun, versatility, kasi pagdating sa mga destinasyon na may off-road o trail, kaya, walang problema. So ito na talaga, nakita ko na ang best sa adventure na ginagawa natin. Baga nandun yung balance nung adventure saka comfort sa long ride. Mura pa, 60k. Bago umalis ay nagpagas at nagpa-refill muna tayo ng butane dito sa Centrum. May mga na-confuse pala last time nang sabihin kong nagpapa-refill ako ng butane sa gas station. Dito lang yan pwede sa Centrum gas station at sarili lang nilang brand ng butane ang pwede mong ipalit ang basyo para sa bago, para makalis ka ng 50 pesos. Syempre para hindi antukin, nag-connect muna kami ng aming mga Freedcon intercoms. Kahit iba-ibang model, pwede mag-group pairing sa Freedcon. At kung meron ka rin yan, message ka lang sa ating FB page para ma-add kita sa GC ng mga Isokwa para makasali ka rin sa mga ganitong klaseng adventures. Dasol! Tiga! Sa boundary ng Candelaria at Masinloc, Zambales. Dito sa may tulay. Hanap lang tayo ng spot para makapag-almusal dito sa tabing ilog. Ang hamok. Dito na lang tayo, bay. Mas malaki yung space. Excuse me guys, at magsha-shave lang ako. Meron na palang dito, flood control project. Ewan ko bakit ngayon lang to. Tagal lang tumataas sa tubig dito sa bang ilog to. Ngayon lang nagkaroon ng dike. Bakit kaya? Bago lang kaya yung project na yan o dati ng project, tapos nung nagkasilipan na saka lang kinumpleto. Anyways, mukha namang itong flood control project na to ay matino. May mga bakal na palaman yung dike Hindi siya ampaw. Papainit lang ng tubig si Dos at magkakape kami dito. Di pala, sila. Ako magtsatsa ako. Nag-almusal. Ganda rin ng ilog na to May island dun sa gitna. Pwede rin pag-campingan. Kanya lang, gawa na itong mga gumagawa ng dike.
hinuhukay nila kasi dun sila kumukuha din ng raw materials. Kaya medyo hindi maganda yung ilog ngayon. Sa mga lalaki dyan, kagaya kong nakakalimot lagi mag-shave sa bahay, baon kayo nito, mini shaver ng Enchen. Tagal na rin sa akin to, yun. Dami nang tama. Gusto ko sa kanya kasi ito napapalitan. Yung iba, although natatanggal to, wala ka namang mabiling replacement pag purol na. Sa Enchen may replacement silang binibenta para dito. Saka washable. Pagkatapos kong gamitin, inuugasan ko to. Bumili ako ng bagong mug. Masyado nang malaki kasi yung pinadala ko palagi na vacuum sealed. Gusto ko may lid, kaya nakita ko to. Kasi mas tumatagal yung init kapag may lid. Meron din naman siyang bukasan. Meron siyang anong tawag dyan, switch para mabuksan mo at makainom ka. Tapos, pinaka nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang hawakan ay carabiner. So, pwede mo siyang isabit lang sa labas ng bag mo. O kaya, pag set up na ng camp, sabit mo lang sa tali para hindi siya pakalat-kalat. Best part pala is, bukod dun sa carabiner yung handle niya, matagal yung init ng inumin. Kasi double walled yung kanyang katawan. Gusto kong na-enjoy ng matagal yung mainit kong tsahe. Napakamura pa. Pareho lang sila ng quality ng mga branded, promise. Kaya nandiyan sa pin comment yung link. Tropa mong takot na takot sa niknik. Wala pre. Huwag kang magalala. Pareho tayong paborito na niknik eh. Kung may niknik dito, kanina pa ako nagtago. Parang prime na pag Ganda rin palang pastime ng panonood ng flood control project. May bakal naman direct. Kaya panood namin paano lang gawin yung mga Pero dyan na yung dike. bakal. Sabi ni Foreman, dito yung i-inspect ng engineer Doon, okay na doon. Huwag nyo na lagyan ng bakal. Benta pa natin yan sa kabilang site. 3 months old. 3 months. 3 months na yan. Nag-fade naman na pero Makati pa din eh. Lalo ito, tingnan mo, nagsusugat, may bukol pa yung isa, ayan Baka may Ay ito bago to eh. Yung Bago nagpunta yan? tayo dito yung sa municipal hall. Nang Kinagat ako doon. municipal hall nang. Nung nagpunta tayo, Tarlac. Di ba naka-shorts lang ako doon. Tapos Municipal pag-isip hall. ko, Sa may Laur. Nagkuhan yung lamok, di ba magkakakuhan yung dalawa, yung niknik tapos lamok. Lugagi. Best friend sila. Tingnan mo, baka may talaga yan, uod sa loob. Pisilin na. Pisilin mo. Hindi. Malay mo, biglang may lumabas dyan, pre. Wala, baka magkapakpak ka na talaga, pre. So kayo, mag-iingat kayo sa niknik Pag dami Best friend right Kalmo Septin gamit mo. Oo. Nawawala naman yung kate. no, wala naman. Ito bago. Ito malaki na ito. Ito dos. Labaw. Ito bago. Stick. Huwag yung baliwalay ng niknik. Lalo na yung hindi alam kung ano yung reaction sa... Iba-iba kasi yung nila species. May species na mabilis lang eh. Naranasan ko na rin yung medyo tumagal yung kate. At bawat lugar may kanya-kanyang species. So hindi lang iisa yung nila, yung epekto sa balat pag nakagat ka. Ang gamit ko ngayon, yung dati gamit ko deep food spray ng off. Medyo mahal 1K isang lata, isang canister.
Tapos mabilis maubos. Tapos yung ibang variant ng niknik, di naman niya natataboy. So ngayon, bukod sa pausok, ang ginamit ko yung gamit dito na bite block. Kumusta yung bite block? Nakaganito kasi ako ng last direct eh. Hindi ko Oo nga ma-compare eh. eh. Pero Ah. si Jonel, sabi niya, effective naman daw sa kanya. Di naman kinakagat ng niknik yan eh. Hindi, kinagat ako doon sa tublay. Oh? Nabaga yung itlog. Kids, huwag niyong gayahin si Tito Janela. Basta talaga bumanga yan. Kasi lumaking yan eh. Batang kalye. Stay at home, stay on your phone. Para di kayo magaya kay Tito Jonel. Hala pre! Dati hindi pa basag to. Napakabang order. Sa kabila yung basag no? Kabila ituturo. Ako pre, dumami yung tama ng ADB. Ikaw na magpapagawa niyan. Sayang nabisto yung plano ko. Inabot ng halos 5 oras ang biyahe namin. Pagdating ng Kapangan, Sambales ay namalengke muna kami ng baon. Ang target namin pagkambingan ay ang Dapia River dito sa Kapangan. Nakapunta na ako dito ng isang beses kaya medyo alam ko na yung i-expect. Ayoko din talaga sa mga private na spot lalo na kung hindi naman talaga campsite. Medyo under resort category kasi itong Dapia River. Walang quiet time, walang camping etiquette na enforced. Talagang pang general public siya na gusto lang makaranas ng malinis na paliguang ilog. Pero napili ko siyang subukan para masamahan si Bihero at MJS na may tinitesting sa algorithm ng YouTube. Para kasing sa pag-promote ng private campsite sila nagkakaroon ng magandang views. Morning! Ay, para sa presyo ng cottage? Opo. Pwede mag-overnight ate? Pwede po. Magkano po isa? 300 per head, sir. 300 per head. Kailan? Opo. Wala ka. Wala, sir. Thank you po. Joy! May masabitan ba ng duyan doon sa dulo? Meron naman, sir. Malayo sa kubo? Hindi, sir. Eh. Dito lang po banda. Oo. Pero merong ano din, sir, yung pinag-ano ni... Ay, sa kabila. Malayo, sir, yung pag-anuhan po pa... Anuhan lang. 300 per head. Nakalimutan ko na last year, parang 1.5 years ago na yung huli ko dito eh. Kung di ko na alam kung tumaas so safe pa rin. So ano yun, wala nang bayad sa sasakyan. Per head lang talaga. Yun nga lang, hindi naman kasi talaga ito campsite. So expect nyo na maraming tao at medyo resort vibes. Ganon. Mga nag-outingan nandito, hindi nagka-camping. Silipin ko din boss kung kaya ng motor. Parang summer, napakababaw ng tubig. Parang walang ulan dito. Hirap dalhin dito yung motor. Actually, pwede sa parking. Tapos dito itagos. Aba, oo. Buti na lang tayo ay sanay sa pag-explore. Wala, puro hagdanan doon eh. Saka ayokong ano doon. Mga siksikan doon, puro tao. Ito. Yan, tatagos tayo sa parking. Bababa tayo dyan. Tapos dun sa pinakasulok. Okay. We have a plan. At bumaba nga kami dun sa dulo ng parking para masalubong ng mga basura. So napagdesisyonan namin na tatawid kami sa kabila ng ilog
para tawid dun yung mga gamit. Doon kami magkakamp. Para malayo dito sa basura at malayo kami doon sa mga kubo na may ibang bisita na may potential na maingay paggabi. Hindi natin sigurado pero mabuti nang safe. Ayan na, kinakati na ako, pre. Nininiknik na ako. Subukan natin yung bite block. Nabaon ko. Mas mura daw sa Shopee kung saan ako nabili kaysa sa mall at sa Mercury. So, lagay ko na lang yung link sa comment. Sa tenga sila madalas eh. Lagyan na rin natin. Kung alam ko lang na magka-camping tayo sa Manggahan, sana eh doon na lang ako sa farm ng lolo ko. Dahil yung mangga doon. Anyways, dinala ko yung cotped natin dahil akala ko nga sa batuhan tayo magka-camp at walang sabitan ng hammock. Sana pala yung hammock na lang yung dinala ko. Update sa bite block. After mga 30 minutes or more than, walang sumunod na kagat. Meron lang akong yung nauna bago ako maglagay, 2. Tapos wala na. Effective. Pero hindi ko pa masasabing super effective kasi nga may ibang species ng niknik na hindi tinatabla ng mga ganitong insect repellent. So itatry pa natin sa ibang lugar. Pero at least tumatalab siya dito sa niknik ng Dapya River. So bale, maganda pala tayo ng may dala akong chicken. Kailangan nating i-marinate at kagabi pa yon, na-defrost na. Kuha muna tayong tubig sa ilog dahil wala tayong baong tubig. Walang source of water dito sa spot namin. Kung isa lang ang kaya nyong bilhin or ang budget nyo ay pang isang water container lang for camping, mas maigi itong ganitong type kesa dun sa bucket type. Kasi ito, pwede mo isabit, pwede mo ipatong kung saan, saka matipid sa konsumo dahil nga defaucet lang siya, hindi pa dumihin. Syempre yung bucket open yun. Ito lang problema pag nagpa-packlight ka eh. Kailangan ng lamesa, wala kang lamesa kasi nga nagpa-packlight ka. Mabuti na lang talaga, dala natin itong ating kapote. Problem solved. Okay, pwede na tayong magluto. Dapat meron akong special na lutuin, kaya lang yung mabilis na lang itong baon kong daik tapos saing. Mamayang gabi na lang meron na tayong special dish. Hindi naman siya ganun ka-special, pero at least may babahagi ako sa inyo, baka pwede nyong maluto sa inyong next camping. Habang pinakukuluan natin yung pangsaing natin, mag-marinate na tayo nitong chicken. Pinakuluan ko muna yung tubig kasi galing ilog yun eh. Siguro mga 3 minutes. Goods na yun, pwede nang lutuan. Plus yung init pa nung or yung time na lulutuin yung kanin.
Sakto, mga 3 minuto na kumukulo yung tubig natin. Makapagsaing na tayo. Tansyahan na lang to. Medyo kabisado ko naman na yung karga nitong ano eh. Itong pot na to, nagamit natin. Nick update. Siguro mga 1 hour din. Medyo maligid na sila sa akin kaya nagano na tayo, spray ulit. So effective siya pero hindi ganun katagal. Feeling ko nga may kagat na naman ako sa binti eh. Pero mas okay na to kaysa kagaya ni Dos na parang ano yung mga binigyan ng reward ng PIDEA. Hindi ko alam kung naririnig niyo pero nagtutugs-tugs na sila doon. Buti na lang talaga tumawid kami dito. Kung hindi, mag-aasa balutang kami nang wala sa oras. Okay na rin. At least alam niyo kung magka-camp kayo dito sa Dapya River. Ganyan talaga yung expect ninyo. At yung presyo niyang 300, alam niyo, wag na lang. Meron namang Bagsit River. Hindi ko alam kung magkano overnight doon. Pero feeling ko mas sulit. Pero pinakasulit, Photo Mines, kahit siksikan doon at kahit maingay pag weekend, at least magkano lang ano doon per day. Last tanda ko 100 overnight na yon. Tapos maganda pa yung CR. Huwag nyo na akong tanongin tungkol sa CR dito. Mas gugustuhin kong mag CR sa kalikasan kaysa sa CR nila dito sa Dapya River. Mauna na tayong kumain sa kanila at busy pa mag shoot yung isa doon, si Junel naman eh hindi pa nakapagluto. Anong oras na? Yung mga 4, 3:30. Kagandahan din pag nasa campsite ka, hindi mo namamalayan yung oras eh. Wala kang urge na bantayan yung oras. Basta lang tumatakbo yung oras habang kumikilos ka, gumagalaw ka o nagpapahinga. Talagang dito sa mga pagka-camping natin yung totoong pahingang nararanasan ko eh. Lalo na pag walang signal. Napapahinga yung isip at katawan. Promise. So yan. Kaya dun sa mga nagka-camping na may magpatugtog, ano naman, konting konsiderasyon naman. Ako pare-parehas naman kayong nagbayad kasi ako nag-raw camping ako, hindi talaga ako nagbabayad sa private campsite. Ngayon lang, pare-parehas naman kayong nagbabayad. Eh, totoong wala silang magagawa kung trip nyo magpatugtog. Pero alam mo yun, konting ano lang, ano ba yung tamang word? Hindi ko maisip yung tamang word. Pero yung isipin mo kung ano yung pagiging reaction mo pag gumawa sila ng bagay na hindi mo naman gusto or hindi kaaya-aya sa paningin mo or sa pandinig mo habang ikaw ay nagka-camping. Diba? Pwede naman mag-headset eh. Hindi. Sa sementeryo na lang tayo mag-camp. Yan lagi yung banat nila eh. Kasi tayo Mek, sementeryo kayo mag-camp. Kala ko hindi na ako makapagbasa ng payapa eh. Wala na yung nagbi-video okay. Sana matagal yung pahinga nila. Ito pa rin yung binabasa kong The Whistler ni Josh Gresham.
Ang ganda ng mga libro niya. Yung pinakagustuhan ko sa kanya, yung invested ka na dun sa character. Sa dami nang nangyari, sa ganda niyang magbigay ng description. Tapos biglang papatayin niya yung character. Napaka random. Hindi mo malaman kung sino talaga yung protagonist eh. Minsan yung antagonist yung una niyang ini-intro. Alam mo yun yung bida. Tapos biglang mamamatay or biglang yung pala yung antagonist. Ang galing lang. Sana matapos ko to today bago kami umuwi bukas. Camping sandwich idea para sa susunod yung camping. Mas maganda dito, bumili na lang kayo ng lechon manok para mas malasa. So, ang kailangan nyo lang ay cucumber, hinog na mangga, lettuce, mas maganda kung meron. Depende kung gusto nyo ng sibuyas, minsan yung iba ayaw. Tomato, at paminta, mayonnaise, honey. Dapat may honey. So, syempre, sandwich, kuha kayo ng bread. Mas maganda wheat bread kasi mas siya, mas matibay, hindi ka agad nagugutay-gutay. Gawa na kayo pre. Tapos chicken, isang bloke ng chicken breast, cucumber, pagit na natin yung cucumber. Dahil marami tayong chicken, dagdagan natin yung chicken. Para isang sandwich lang busog na. Yan. Mango. Tamang pang-balance lang nung alat. Pepper. Uy. Pepper Bay. Chili flakes kung meron kayo, pwede din, maganda. Pabukas nga pre. Ay, last pala yan. Mayo. Uy. And honey. Ayan, pwede na yung ating chicken mango sandwich. Tapon. Try nyo, sunod yung camping. Sinabi niya, o sige, iba mo na yung motor. Pwede na. Naglaro din. Nag-isa kami doon, gagawin kami. I love you, teleport. Ay! Gago, naputol! Uy, in fairness gumagana pa rin. Pwede pala. Ang galing. Okay pala to eh. Naputol ko siya pero gumagana pa din. Hindi nung kaputol pre. 4 meters na lang yan. Ilang meters ba to? Hindi mo 5. May kuryente ba ako dito? 10. Galing. Oh, so kung gusto nyo ng Christmas light sa camping. Ang kagandahan pa dyan direct. Ano? Pwede Ano, pre? Kasi wala na yung lock niya, di ba? Ah. Ito, pwede mong tanggalin. Tapos kakabit mo dun sa naputulan. Ano, direct. Haba to. Tapos may lamp din. Ayan oh. Pwede mo isabay sa Christmas lights. Pwede yung lamp lang pag isa. So, di ba? Fairy lights pala, hindi Christmas lights. Galing, kahit maputol siya, gumagana pa din. Recommended. Awesome! Yan ang haba.
Kaling pre. So dito sa swimming area, nasa likuran natin yung mga cottages saka yung mga videoke. Kaya nasa malayo kami. Kami pumesto. Kaya naririnig nyo naman. Siyempre hindi mo naman makakontrol yan hanggang madaling araw. Kung gusto nila wala tayong magagawa, kaya layo na lang tayo. Kaya pag magka-camp kayo, message nyo muna yung page kung meron ganyan, may video okay, na-allow nila yung hanggang madaling araw nagpapatugtog. Pag sinabi nilang edi halp na lang kayo ng ibang campsite kung ang habol nyo sa camping talaga ay makapagpahinga. Saka wag sa mga ganito, hindi to campsite resort ito Tulog na tayo. Itong ating inflatable bed, bigay ito ni MGS Adventures. Personal niyang inflatable bed to. Bigay niya sa atin. Napakaganda, napakagaan. Sinuot ko na rin yung ating pants at siguradong mamaya lalamigin tayo. Wala akong darang kumot Pero ito effective tong suot kong pantaas. Yung thermal natin, garment. Thank you ulit dun sa nagsuggest ito. Maraming salamat. Kasi napaka light lang niya pero super effective niya pang laban sa lamig. So kita nyo naman, ayan, sarado na yan dyan. Yan yung entrance natin kanina. Sarado na rin dito sa kabilang side. Kagandahan talaga ng 4x4 na tarp. Pag ginawa mo siyang tarp tent, bukod sa spacious ay na-open and close mo pa siya. Kumbaga, na-adjust mo base sa pangangailangan. Siya. Maaga kami bukas, kaya maaga tayo matutulog. Kasi bukas meron pa kami balak puntahan. Hindi na tayo makapag-camp. Dadaan na lang namin siya pa uwi. So, abangan ninyo kung saan yung lugar na yun. Ganda doon, promise. Good night. Anong kailangan mo, pre? USB Type-C na charger? Naku, paano to? Lightning to. Buti na lang, transformer yung charger. Tara, nagiging Type-C. Pati yung kabila, USB 3.0, pwedeng Type-C din. Wow! Yan ay nasa pinned comment. Bili mo na, biyahero, para hindi ka na nanghihirap. By the PR River, I will not see you again. Ganda na irrigation dala dito. Sarap liguan. Sa paagos dyan Malinaw ng tubig. Kaya mo yan, motor lang yan. Andagan lang ka? Tangin mo, huwag ka sanang nabalian. Sige, yamay yung motor. Kami na. Saan nadaganan? Natulos biglang lumulas yung harap. Mabigat yung likod Bakit buti hindi ka kaya ng batin din? Ano ko last time?
Bakit ka natutulog dyan, MJS? Yung pa mo nandun sa likod. Oh? Na twist? Okay, tingnan ko muna. Kumot pre, kumutan natin. Ala pre, hindi to sira nung pinahiram ko sa'yo. Design lang yung scotch tape eh. Hindi yan sira, ala pre. Mga kaibigan, biglang inantok lang yung kasama natin, si MJS. Siyempre, medyo umaga kami nagising kanina eh. Yung mo pre, folding mattress. Para komportable. Pero matutulog ka para kamo din. Set up ko yung cot bed ko, pre. Kaya ka lang, pahinga ka lang. Hey, may thumbnail na ako, pre. Thank you. Mali tayo ng pasok mga kaibigan. Dapat pala doon kami sa side ng Masinloc pumasok. Yung side ng Candelaria. Ayun, dito ang bagsak mo sa irrigation Anong tawag dito? Basta ito. Dito lang makababa sa ilog. Ganda pa naman napakaliwanaw ng tubig. Masarap. Pwede tayong bumaba dyan. Ayan yung ginawa mo dun sa ato. Ano? Nag-ibungan kayo direct. Pero- Meron na makit dyan. Ginawa nyo nila mako, ibungan. Feeling ko mayroon pumakyat dyan, pre. Hindi, dun Dun. Sa bato. Oo, at least dun mabato, may mga kapitan. Ganyan. Diyan lang tayo. Tingnan natin kung makakaano tayo. So ito yung main gate nung dam. Saan mas maganda? Sa 300 o sa libre? Sa libre. Problema mo na lang paano ka bumababa. Hindi, kung doon tayo dumaan sa side ng Masinloc, diyan tayo babagsak sa kabila, Madali tayo makakapwesto sa spot. Feeling ko meron pa nga doon, Ganda pa yung spot doon. Tara, balik tayo. Okay na dito. Next time na natin try spatan yung kabilang side. Mabilis ang luto lang tayo ng brunch, kamote Q, and hindi ko lang yung tawag dun sa isa eh. Yung favorite breakfast ko, share ko sa inyo. Nananghalian na tayo kasama ng mga bago nating tropa dito sa Candelaria, Zambales. Anong pangalan mo? Ha? Hindi Kurt ang pangalan mo. Ikaw si Marites. Ikaw? Anong pangalan mo? Jacob po. Ha? Jacob. Hindi Jacob, Jessa. Ikaw? Anong pangalan mo? Ano? Maki? Bari? Ano daw? Basta ikaw si Marimar. Si Marimar, si Jessa at si Marites. Kaibigan natin sa Candelaria, Zambales. Tara, kain na tayo. 20-20 lang ha. Sige, kuha na kayo. Pinatakot ko kasi direct eh.
Itong patatas with egg, hindi talaga ganito yung luto ko nito. Dapat may balat siya. Tapos, mababad mo siya sa tubig na may suka para pag prinito mo siya, mas crispy. Next time ko ayusin. Kung madali na kami, gutom na ako eh. Direk, ito. Oh, sabi mo, hello vlog. Hello vlog. Ikaw na nga lang. Hello, vlog. Oh, welcome to my guys, sabi mo. Welcome to my guys. Parang ang taas nito ah. Parang di ko Nakababa na kaya kayo dito? Dito kaya, dito kaya. Diyan mas madali. Yan ang bumaba eh. Dulas ko dyan. Gusto ko dito, mas mas delikado. Ako na yan. Dito ako bumaba. Wala akong tsinelas eh. Sakit pa ako dyan. Sige, dyan na kayo bumaba. Ako dito, sa delikado. Yeah. Yan yung bababayin natin mga kaibigan. Napakatarik. At meron pa tayong nasa ibabaw na pagko-collapse na ano. Ay sila bumaba sa gilid. Ay, madali lang pala dyan. May hagdan? Dito na lang ako para may thrill. Yeah. Teka, bilis pala dyan bumaba. Malalim na yan dyan? Bubble lang? Sige nga, tingnan ko nga, talong ka para makita ko kung mababaw. Tingnan ko muna kung mababaw. Ikaw nga tumalon. Hindi kayo maligo. Woo! Dito tayo. Mababaw nga! Dalawang ikot yan sa ere. Tignan mo, maniwala ka sa akin. Oh. Diba? Tuman. Drone eh. Pwede tumalon. Yan. Maganda dyan tumalon. You'll be just Ito kami ka-sweet sa ating tiwala. Wait lang. Uy, tapon, sayang. Hindi. Oh. Friend, hula-hula na lang, friend. Bahala kayo dyan. Walang babalik ha. Ayun kayo ha. Binula na. Diretso yun, walang babalik ha.